Kasi siya ang #1 crowd drawer namin. Pag sinabi mo andyan si Presidente, talagang ang tao dumadating kahit hindi bayad. Tao dumadating kahit hindi bayad. Tao dumadating kahit hindi bayad. Robin Padilla, Harry Roque. Ayan ang ating pag-uusapan ngayon. May problema na magkaiba. Magkaiba talaga. Ibang klase, Anyway, si Robin Padilla, unahin natin. Siya po ay senador ng Republika ng Pilipinas. At lahat po ng mga government official o lahat ng taga-gobyerno, empleyado, official, or elected, appointed, o career official ng pamahalaan, hindi ho yan basta-basta nakakapag-travel. Nire-required po sila na dapat merong travel authority para maging opisyal. Okay? Magbabakasyon ka o hindi, dapat may travel authority. Kasi yung pong pagbibiyahe, may mga dahilan kung bakit ka bibiyahe. Dapat i-justify, dapat mong ideklara sa gobyerno na ikaw ay magbabakasyon o meron kang biyahe at kailangan mo ang travel authority. Nire-required po yan sa immigration, Philippine immigration. Kaya ko binabanggit ito kasi parang nakakalimutan yata ni Robin Padilla na siya ay senador. Baka ang piling niya, senador siya, may exemption. Abay, kinumpirm po ni Senador Escudero na wala daw travel authority. Bigla na lang nag-travel itong si Padilla patungo ng Netherlands doon sa ICC. Kahit naman sino allowed mag-travel. Kahit sino may karapatang mag-travel. Pero ang taga-gobyerno dapat mayroong travel authority. So malamang mapagsabihan siya o mapalalahanan ng Senado na kung yung mga simpleng mamamayan, simpleng opisyal ng gobyerno sumusunod sa mga policy. Policy po kasi ng gobyerno under the law, or meron niya, kung di ako kakamali, may batas po na nagsasabi na dapat merong travel authority ang taga-gobyerno para merong record kung bakit wala ka at saka kung saan ka pupunta. Kasi pinapasweldo ka ng taong bayan Pera ng taong bayan ginagamit sa iyo. Pinapasweldo ka, tapos yung pala nagbabakasyon ka lang. Pinapasweldo ka, yung pala ay pabiyahe-biyahe ka lang. At saka yung travel authority, nakalagay doon kung para saan ang travel. Kaya mahalaga yun sa isang opisyal, kawal, tauhan ng gobyerno, kung saan ka nagpupunta, kung nasaan ka, habang pinapasweldo ka. Yun po ang purpose nun. So ngayon, mapipilitan pang magpaliwanag. Kung naintindihan ni Robin Padilla, na yung travel authority nire-require sa lahat ng mga nasa gobyerno. Ano inyong masasabi ito? Bigla kasi siyang sumipot dun. Pero hindi ko sinasabing bawal. Karapatan niya kung saan siya magpunta. Pero yung obligasyon, requirements, yan ay hindi dapat kinakalimutan. Kung nakalimutan, huwag ulitin. Kung sinadya, may pananagutan yan. Okay? Ako po ang tatanungin, tingin ko, sinadya yan na hindi magpaalam. Bakit? Meron pong paliwanag dito si Robin Padilla. At ngayon po ay nandun nga siya sa dahig at parang wala pa pong balak umuwi at magtatagal pa po siya doon. Tingin ko hanggat hindi siya kinakausap ni Digong ay hindi po siya uwi. Ito po ang kanyang paliwanag. At meron po kayong matutuklasan dyan. Visit, gaano kahalaga ito? Napakahalaga po kasi ako po ang presidente ng PDP Laban at nasa kalagitnaan po ng kampanya ang ating bansa. Political ally po ako. Ito pong ating Pangulo ay chairman ng isang political party. So siguro po nararapat lamang po na makausap ko yung aking chairman. Opo. So wala pang balita kung anong sagot doon? Malungkot po, lagi po ako dito Yung Biyernes pa. Wala pa po hanggang ngayon. Ngayon po sigurado wala pa kasi yung mukha ni ES mukhang malungkot
What's the next step, Senator? Bukas Anong po balak uli. nyo? Bukas po uli. Umaasa naman po ako na itong mga naniniwala naman daw sila sa human rights. Di tingnan natin. Gaano katagal po kayo dito? Kayo po ay senator, sitting senator po. Ay, break po kami. Oo. Break So, po ngayon. Ngayon po, siguro po ang tamang tanong, paano yung kampanya? Kaya po tayo nandito. Tatanong po tayo. Pero right Ating mahal now, na Pangulong Duterte kung ano po yung strategy. Siyempre, sa po lahat ito. pero right Alam now, nyo, si Mayor, kaya ng isip niya to. Ang tanong natin, kaya ba ng katawan niya? Yun ang tanong. so ngayon, ang may tentative ano kayo kung hanggang anong panahon kayo dito? O wala pa, malabo lahat, up in the air. Siguro, mga 1 week pa. Hanggang birthday niya. Hindi pa naman kami, matagal pa naman ang resume. Yes. So si Robin Padilla po ay wala siyang pake kahit na siya ay senador at tingin ko ay dalawa lang ang dahilan diyan ang pwedeng nangyari. Walang nag-inform kay Robin Padilla na kahit naka-session o naka-session break o naka-recess ang Senado, kailangan pa rin niya ng travel authority mula sa kanyang boss. Or inignore niya na ito, hinayaan niya na ito, hindi niya na pinili na kumuha ng travel authority dahil baka magtagal pa siya. Kasi ura-urada po kung mapansin ninyo, pagdating ni Sara Duterte doon po sa dahig, nagulat ako dahil nandoon na si Harry Roque, nandoon din si Robin Padilla. Ang tanong ko nga kagad, ano ba ang magiging papel ni Robin Padilla doon sa dahig? Siya ba ay abogado? Hindi. Siya ba ay may kinalaman sa kaso ni Digong? Wala. Naisip ko baka yung sinasabi ni Robin Padilla na sabi niya ay siya din daw ay mag-ipakulong na lang din dahil sinuportahan daw niya ang utos na yon ni Digong na panglaban sa pulburon. Yun ang pumasok sa isip ko, baka si Robin Padilla magpapakulong na din, di ba? Pero alam niyo po, kahapon doon sa live ni Sian Gasa ay meron po akong napansin na nabanggit ni Sian Gasa na meron daw pong isang tao na pinagtanungan itong pamilya ni Digong, mga abogado ni Digong. Meron daw isang taong pinagtanungan na kung totoo ba na merong warrant of arrest na si Digong mula sa ICC at ito ay huhulihin na ng Interpol. Ang sagot po daw netong taong to ay wala. Confirm daw na wala. Wala daw po. Kasi nagtanong din nito sa ibang tao, sa ibang mga nasa gobyerno, at ang sabi daw po ay wala. Kaya ang inirelay niya doon sa pamilya ni Digong ay wala. Walang warrant of arrest, fake news ang warrant of arrest, hindi huhulihin si Digong pag-uwi. Yan po ang nalaman. Ngayon, napansin ko din, sabi ni Harry Roque, wala daw warrant of arrest si Digong mula sa ICC. Ang lumabas daw na warrant of arrest ay yung sa kasong incitement to sedition o inciting to sedition na kaso. Doon daw lumabas yung warrant of arrest. So yan po ay available at kumbaga parang siguro kay Digong parang wala, pagtatawanan lang niya yan yung kasong yan di ba? So ngayon, nung sinabi nung taong pinagtanungan doon sa pamilya ni Digong na wala daw pong kahit anong katotohanan yung warrant of arrest ng ICC, kaya si Digong po ay umuwi. Ginarantyahan po. May naggarantya na umuwi. Bukod pa doon sa sinabi nung isang anak na ang tingin ko nga ay si Sara Duterte na sinabi nga po na umuwi ka kung meron mang warrant of arrest. Kaya meron, kaya wala, kailangan mong umuwi. Bakit? Kasi kapag hindi umuwi talaga si Digong, ang iisipin nating mga pro-admin, mga sumusuporta sa gobyerno, ang iisipin natin, nagtatago talaga si Digong. Diba? At isa pa, ang iisipin din natin, naduduwag si Digong sa kanyang sinasabi na, diba sabi niya, sasampalin niya daw ang ICC,
kung ano-ano mga sinasabi niya. Tapos nung malaman niya na meron ng warrant of arrest, biglang hindi siya uuwi, di ba? So, siguro, yung anak na si Sarah, ayaw niya na mapahiya ang kanilang pamilya. Ayaw niyang masabihan na nagtatago ang kanyang ama. Kaya etong si Digong, meron namang naggarantya na isang mataas na opisyal ng gobyerno, naggarantya na wala pong katotohanan ang ICC warrant of arrest. Kaya po si Digong ay umuwi. Ngayon, nung nakita ko yung vlog ni Sian Gasa na yan, puzzled ako kung sino yung tao na pinagtanungan nila o naggarantya na walang warrant of arrest si Digong. Puzzled ako, sino kaya to? Pero, dito sa interview na ito ni Robin Padilla, dito na ako nagkaroon ng hinala. Dito na ako nagkaroon ng parang kumpirmasyon sa aking naiisip na posibleng si Robin Padilla ang pinagtanungan ng mga taong nakapaligid kay Digong kung totoo, kung may katotohanan na meron ng warrant of arrest etong si Digong. So, merong nagsabi kay Robin Padilla, wala, hindi totoo yan, warrant of arrest na yan. Kahit na meron talaga, kahit na totoong merong warrant of arrest. Diba? So, ayun, umuwi si Digong. At yun na nga po, nahuli at nadala na sa dahig. Hindi ba kayo nagtataka? Si Sara Duterte noon pong umuwi, nung ini-interview po siya, kapiraso lang ang naging iyak niya. Pilit na pilit pa. Parang alam niyo, hirap na hirap umiyak. Yung pinipilit niyang umiyak o magpakita ng kanyang kalungkutan pero hindi mo makikita sa mukha ni Sara. Maaaring baka nandoon yung pag-aalala pero yung masasabi mo na parang lungkot siya, hindi eh. Mas parang naiisip ko, natatakot si Sara sa nangyari sa kanyang ama. Bakit? May naggarantya na walang huhuli tapos biglang nahuli. Ngayon, nung nakita ko po ang video ng mga mainstream media na mayroong mga pinadala ng mga reporter doon po sa The Hague. Kung daw nagkakamali, si Gretchen Ho. Tama ba? Yung sa News 5 yata yun o 1PH. Tapos, sa ibang mga interview din, nakita ko na nandoon si Robin Padilla. Doon na nagkaroon ako ng pagkakatagpi-tagpi ng mga pangyayari. So, ang tao na nagbigay ng garantya na walang warrant of arrest si Digong from ICC ay maaaring si Robin Padilla. Bakit? Ba't hanggang ngayon, pinagsisiksikan pa rin niya yung sarili niya doon kay Digong para makausap niya? Bakit? Hihingi ba siya ng kapatawaran, ng apology? Dahil sa siya ang naging dahilan kung bakit umuwi pa din talaga si Digong? Kasama ang kanyang anak na si Sara Duterte? Silang dalawa ang naging dahilan ng pagkakahuli ni Digong kaya guilty sila at pumunta kagad sila doon sa The Hague para eto nga si Digong ay kanilang makausap at makahingi po ng dispensa ng personal. Diba kasi eto lang talaga, si Robin Padilla walang magiging silbi sa kaso ni Digong. Wala, hindi siya abogado. Wala, kahit nga sa batas ng Pilipinas, mahina. Alam natin na ito'y nakikipagdebate kaya Senador Coco Pimentel na merong mga coach, merong mga advisor, may mga kodigo habang nakikipagdebate. Walang alam sa batas ng Pilipinas. So what more pa kaya sa batas ng ICC o sa rules ng international law, ng International Criminal Court? Ano ang kinalaman ni Digong? Ni Robin Padilla dyan, di ba? Kaya ako po, habang nanonood tayo ng mga balita, habang tinitingnan natin ang mga interview, habang tayo po ay nag-oobserba sa mga nangyayari na ito, eto na yun yung naiisip ko.
pinagkanulo ng anak si Digong at merong nagkamali ng impormasyon na nakuha. Kasi yun ang sabi ni Sian Gasa kung kukwestiyonin ng ibang mga tao, lalo na ng mga DDEBs, na etong si Sian Gasa hindi dapat paniwalaan, napakarami ng inilabas na mga issue ni Sian Gasa na totoo. Magmula doon kay Francis Leo Marcos na sinabi niyang scammer, totoo. Hanggang nakulong pa nga, di ba? Yung sa mga Korean actor and actress, totoo. Yung sa mga issue patungkol sa mga artista, totoo. Diba? Kaya dito, pagdating dito sa usaping politika at nagsalita si Sian Gasa, nakuha yung aking atensyon at naisip ko, okay, maaring may katotohanan nga talaga ang mga kwento niya. Dahil merong isang tao na hindi naman kailangan pero nagpunta doon sa dahig. Ano ang kailangan ng taong ito? Humingi ng dispensa kay Digong para makahingi ng kapatawaran ng personal. Hihingi ng apology dahil nga po mali ang kanyang naibigay na information. At nangyari pa, nahuli si Digong at nadala doon sa dahig. Ngayon, ito na po yung pinaka-exciting part. Ito na po. May ipe-play po ulit akong video. Kampanya, ang iniisip ko yung kampanya. Yung session, tagal pa yun. How is this affecting yung kampanya? Well, sa usapin ng presence ni Mayor, sapul kami, di ba? Yun nga, itatanong ko kay Mayor, paano ngayon yun? Kasi siya ang #1 crowd drawer namin. Pag sinabi mo andyan si Presidente, talagang ang tao dumadating kahit hindi bayad. Okay. Yung paano ngayon yan? Wala naman kaming pera. Ang PDP, wala naman kaming pera. Yung mga Maliwanag na maliwanag, sinabi ni Robin Padilla. Importante si Digong sa kanilang kampanya dahil ito ang kanilang crowd drawer. Ito ang tagahatak nila ng tao. Kumbaga, ito ang superstar ng kanilang kampanya. Paano na ngayon wala si Digong? So, nabanggit din ni Robin Padilla, pumupunta ang tao kahit hindi bayad. Ang PDP laban daw po walang pera. So, inamin na po ni Robin Padilla. Andyan na, inamin na. Talagang binabayaran lang nila ang mga tao kaya madami ang sumasama sa kanilang mga kampanya. Kung mapapansin ninyo, eto, saan sila nagkaroon ng proclamation rally? Sa isang maliit na event hall. Bakit doon nila ginawa? Kasi hindi nila kayang punuin kung sakali Philippine Arena, Araneta Coliseum, o sa iba't ibang lugar pa na may mga open field, hindi po nila kayang punuin. Naalala niyo yun? Casino Pilipino? Hindi ko matandaan. Pagcor, ano ba yun? Basta yung sa, maliit lang. Yung pinagganapan nila nung pinresenta yung mga kandidato ni Digong sa senatorial balls. Yung umpisa ng kampanyahan. Napakaliit lang po ng pinaganapan nila. Kasi nga, hindi nila kayang magparami ng tao. Ngayon, dito po, sa pag-amin na to ni Robin Padilla, huwag nilang sabihin na, mali lang yung pagkakaintindi. Napakaliwanag na sinabi ni Robin Padilla. Diba? Napakaliwanag. Si Digong ang crowd drawer. Paano ngayon yan? Ang mga tao pumupunta kahit hindi bayad. Pumupunta ang mga tao kahit hindi bayad kapag nandoon si Digong. Sinundan pa ni Robin Padilla. Ang PDP laban, walang pera. So, wala daw pambili ng presensya ng mga tao. Baka kibulok.
Di ba? Baka kaya naman ni Kibulok doon sa Liwasang Bonifacio, di ba? May nambibili ng boto doon nung nambibili ng boto. Nambibili ng ng mga rallies, rallies for rent, parang ganon. Yung mga bayarang rallyista, di ba? Deny pa sila, wala daw sila mga bayarang rallyista. O heto, ang presidente ng PDP laban na mismo nagsasabi, pumupunta ang mga tao kahit hindi bayad pag nandoon si Digong. Diba? So, ibig sabihin, naggaganap sila ng mga rally, nagbabayad sila. Kapag wala si Digong, kailangan nila magbayad. Nagbabayad sila. Ilan yung mga rally na yan na wala si Digong? Napakarami nilang ginawang rally simula pa doon sa hakbang ng Mautog, wala si Digong. Ibig sabihin, pinabayaran talaga nila. Diba? Yan ang kagandahan kay Robin Padilla, artista. Hindi siya maingat magsalita ng mga sensitibong bagay na dapat sa kanila lang, na dapat sikreto, na dapat hindi niya ibinubunyag. Kasi katulad nito, nalaman na natin na talagang nagbabayad ang mga grupo ni Digong ng mga rallyista para dumami ang kanilang mga crowd, ang kanilang mga tao sa mga event. Pero alam niyo sa totoo lang kahit kahit na nandiyan si Digong, meron din namang mga nagsasabi sa amin na may nagbabayad talaga. Binabayaran talaga sila para umattend sa mga event na 'yan. Lalo na yung yung mga gawing Metro Manila. Yung saan ba yun? May nagsabi niyan merong nag-PM sa akin. Pampanga yata yun, yung sa basketball court, ginanap. Tapos parang halos hindi pa mapuno. Tapos ang nagre-recruit, may mga nagre-recruit, kinukupitan pa. Konti na lang yung nakakarating dun sa rallyista. Kaya talagang kumbaga talagang hindi dadami rin ang kanilang mga tao na manonood, di ba? Hindi dadami kasi kailangan talaga nilang magbayad diyan. Ngayon, wala si Digong, di ba? Napakahirap nila lalo na makakuha ng tao niya, ng crowd. Kasi wala daw silang pondo, wala silang bayad, wala silang pambayad, di ba? Pero, di ba, nakikita naman natin, ang ating Pangulo, kahit saan magpunta, pinagkakaguluhan. Bakit? Kasi si PBBM, ang crowd. Di ba? Siya din ang crowd drawer. Pumupunta ang tao kasi nandyan si PBBM. Isa pa, kaya pumupunta ang mga tao sa mga alyansa para sa Bagong Pilipinas na mga senatoriables. Kasi, di ba, kilala tong mga to Pacquiao, maraming fans yan. Itong si Bong Revilla, Lito Lapid. Diba? Maraming fans yan. Lalo na Erwin Tulfo. Marami talagang sumusuporta dyan. Diba? Kaya hindi na nila kailangan magbayad o mag pa ng tao. Diba? Saka bawal yun bawal yun. Yung magbabayad ka ng mga rallyista, lalo ngayon, di ba? Kampanyahan, bawal yun. Kasi vote buying na rin yan. May tuturing na yung vote buying. Di ba? So, yun lamang. Yun lamang po ang aking gustong i-share sa inyo. Recap natin si Robin Padilla, ang tingin ko na tinutukoy ni Sian Gasa na nagbigay ng maling impormasyon doon o kumbaga parang naloko na naniwala na wala talagang warrant of arrest si Digong mula sa ICC pero meron pala talaga. Yung pinagtanungan niya, hindi sinabi sa kanya yung totoo. Kasi syempre nga naman, kapag sinabi kay Robin Padilla na totoo ang warrant of arrest, di syempre si Digong, sasabihan ni Robin Padilla, huwag ka nang umuwi. Mayor, huwag ka nang umuwi, diyan ka na lang. Kami na bahala sa'yo, sustentuhan na lang namin dyan kaysa makakulong ka sa ICC. At pangalawa, umamin itong si Robin Padilla na nagbabayad sila ng rallyista pampadami ng tao. At ngayon, namumroblema sila kasi wala si Digong. Kailangan nilang gumastos ng malaki para magbayad ng rallyista sa kanilang mga bawat pangangampanya. So, sabi ko nga po sa inyo, kapag nakulong si Digong, hindi pa nahuhuli si Digong meron palang issue ng ICC warrant
hindi pa siya nahuhuli, hindi pa siya nadadala sa dahig, nasa Hong Kong or Macau or China pa lang yata kami noon, hindi pa kami nakakauwi. Nabanggit ko na to na isang malaking dagok sa PDP laban at sa mga senatorial balls kapag nahuli si Digong ng Interpol. Bakit? Syempre, unang-una, mawawala ang kanilang leader na si Digong na talaga namang ito lang naman sinusundan ng mga tao. So ngayon, di ba, walang Digong, wala ring mga recorded messages, wala ring mga maipapakita sila na mga, kasi hindi na maiisip yun yung mga recorded messages tingin ko, last na yung nasa aeroplano si Digong bago lumapag ng dahig. Tingin ko, hindi na siya papayagang mag-record ng mga message na hindi katulad dito sa atin sa bansa natin na pwede. 'Di ba? Si Kibulo kahit nakakulong nakapag-record pa ng message. Kaya po, ang masasabi ko diyan kumbaga talagang matutupad yung sinasabi ni Bato saka ni Bongo, yung style ng kanilang pangangampanya. Hindi na lang natin sasabihin kung ano 'yon kasi baka bawal dito bawal sabihin 'yun. Yung style na sinabi ni Bato at ni Bongo, ganun na gagawin nila kasi 'di ba? Wala na yung kanilang Panginoon. Andun na. Nakakulong na. So talagang kumbaga ang PDP laban, ang mga senatorial balls nila ngayon on their own. Ang tanong, kaya ba nilang manalo nang wala si Digong? Si Bongo, si Bato, kasi nakaupo sila kahit walang Digong, 'di ba, may laban. Pero paano yung mga sila Lambino, yung mga hindi kilala, si Jimmy Bondoc na pulpol, 'di ba? Willie Revillame kilala pero walang plataforma, 'di ba? Paano pagugustuhin ng tao 'yan? Malalaman natin kung ano magiging epekto niyan sa darating na survey. Kasi yung survey nung February lumabas ngayong March at nanguna si Bongo. So yung survey ngayong March, lalabas yan ng April. Diyan natin malalaman ngayon yan kung okay ba, kung ano ba ang magiging resulta ng survey. Kung mangunguna pa rin ba si Bongo or maapektuhan ng kanyang survey rating dahil nakulong na si Digong, di ba? So, abangan natin yan. So, maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, huwag po kayong maniniwala sa mga fake news. Dito lang kayo manood. Kay Mac Pablo, walang fake news dito. Saka kay Sir Mike Abe. Walang fake news dito sa amin ni Sir Mike Abe. Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Support niyo po dito sa YouTube. Maraming salamat po. Mama Chup Chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.